Magandang umaga at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, July 6, 2025. Unahin muna po natin yung ating ipinalabas na heavy rainfall warning. Kaninang alas 2 ng umaga, nag-issue po ng heavy rainfall warning. Particular na dito sa may bahagi, naka-yellow warning po tayo sa Zambales at ilang bahagi nga ng Bataan. Kapag naka-yellow warning, ang ibig sabihin po nito, posible ang mga pagbaha, dulot ng malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na sa mga mababang lugar. Samantalang ilang bahagi naman ng Ilocos Region ay naglabas na rin po ng final na heavy rainfall warning. Ibig sabihin, inaasahan na lang natin ang mahina hanggang sa tamang mga pag-ulan dito sa may Ilocos Region. May mga rainfall information na inilabas sa may bahagi ng Mindanao sa mga sandali pong ito. Muli po, ini-invite namin kayo na bumisita sa panahon.gov.ph. Dito po, pag kinilik natin itong area na ito, makikita natin yung latest na mga warnings na ipinalalabas ng ating iba't ibang mga Regional Services Division, gaya nga na ipinalabas kaninang alas 2 ng umaga at magtatagal po hanggang alas 5 ng umaga. So sa mga sandaling ito, nagbibigay na po tayo ng bagong update nga, particular na dito sa mga heavy rainfall warning, thunderstorm information, pati mga flood advisories sa buong bansa. Muli po, invite namin kayo sa panahon.gov.ph para makita nyo po yung mga latest information na inilabas, particular na ating mga Regional Services Division. At ngayong araw nga, ito po yung ating latest satellite images, patuloy pong nakaka-apekto itong southwest monsoon o habagat, particular na sa may kanlurang bahagi nga ng Luzon, ng Visayas at maging dito sa may Mindanao. Habang patuloy pa rin yung pagmomonitor natin sa bagyo na may local name po na Bisik, pero nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, ang kanyang international name ay Danas. At ito ay lumakas pa nga at sa ngayon, ang kanyang lakas ay sa 110 km per hour malapit sa gitna, pagbugso na sa 135 km per hour at kumikilos pa hilagang silangan, patungo nito sa may bahagi nga ng Taiwan. Itong si Severe Tropical Storm Danas ay huling namata na sa 420 km kanluran ng Basco sa lalawigan nga ng Batanes. Wala itong direktang epekto sa ating bansa, wala rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signal, bagamat inaasahan pa rin natin yung mga kaulapan na dala nito ay magdudulot ng mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Batanes at maging sa Babuyan Group of Islands. Samantala, ang malaking bahagi pa rin ng Luzon sa araw na ito ay magkakaroon ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog at maulap na kalangitan. Lalong-lalo na po sa may kanlurang bahagi ng Luzon, yung area ng Ilocos Region, Bataan at Zambales, asahan pa rin natin na magkakaroon ng malaking tsansa na hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Gayon din sa may area ng Metro Manila, gayon din sa may nalalabing bahagi ng Central Luzon, maging ang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, itong Western Visayas kasama yung Negros Island Region at maging yung BARM, kasama po itong Zamboanga Peninsula. Ngayong araw, malaki pa rin chance ng mga pag-ulan, dulot nga yan ng southwest monsoon o habagat. Samantala, nalalabing bahagi naman ng ating bansa, makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Narito nga po yung latest track ng bagyong si Bising na may international name na Danas, Severe Tropical Storm Danas. Makikita po ninyo patungo ito sa may bahagi ng Taiwan at hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay muling pumasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posible pong mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw pero mabilis na lamang ito. Makikita rin natin na posible pang lumakas si Severe Tropical Storm Danas at maging isang ganap na typhoon. Ma-reach na po yung typhoon category. Patuloy itong kikilos sa may bahagi ng Taiwan hanggang sa posibleng maglandfall ito sa may mainland China bandang araw naman ng Martes. Muli po, wala tayong nakikitang magiging direktang epekto dahil papalayo na sa ating bansa itong bagyong si may international name na Danas. At patuloy po na southwest monsoon o habagat ang magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon. So dito nga sa Luzon, at muli po, wala tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At hindi natin inaasahan na magtataas pa tayo, lalo't papalayo na ang bagyong si may international name na Danas.
Dito nga po sa Luzon, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa Ilocos Region, kasama rin yung Bataan at Zambales. Magiging maulap din yung kalangitan sa malaking bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon. Dito sa Metro Manila, asahan din natin ang maulap na kalangitan sa araw na ito, maging sa Calabarzon at Mimaropa. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, particular na yung Bicol Region, inaasahan pa rin natin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Mas generally fair weather po sa may bahagi naman ng Bicol Region. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 24 to 28 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius hanggang 28 degrees Celsius naman sa Tagaytay. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Visayas at sa Mindanao, makikita po natin na malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa Western Visayas, kasama yung Negros Island Region, dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Ang nilalabing bahagi naman ng Kabisayaan, yung Central Visayas at gayon din sa Eastern Visayas, malaki naman po yung mga tsansa ng mga pag-ulan sa hapon lamang hanggang sa gabi, dulot ng mga thunderstorms na dala rin ng southwest monsoon. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 27 to 32 degrees Celsius. Ang kanlurang bahagi din po ng Mindanao ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Partikular nga itong area ng Zamboanga Peninsula at Barm. Ang nilalabing bahagi naman ng Mindanao makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, may nakataas tayong gale warning particular na dito sa may lalawigan po ng Batanes. Ito ay dulot nga ng trough o extension ng bagyong severe tropical storm Dana. So delikado maglayag yung mga maliit sa sasakyan pandagat at malilit na mga bangka particular na sa baybayin po ng Batanes. Dahil may nakataas tayo ngayong gale warning. Ang ibang bahagi pa ng ating bansa ay magkakaroon ng ang kalagayan po ng karagatan ay mula katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalong karagatan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, habang banayad hanggang sa katamtaman naman ang magiging lagay ng karagatan sa iba pang bahagi ng ating bansa. So mag-ingat pa rin po, bagamat itong ang nalalabing bahagi ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman, posible pa rin yung biglang maalong karagatan, lalong-lalo na kapag meron po tayong mga thunderstorms.